Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome back to our 5 a.m. Daily Devotion. My name is Russell Ocampo. At kung kayo bago dito sa channel natin, please subscribe. Tap nyo po yung notification bell tsaka yung all. Yung devotion po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Isa po ito sa mga break devotions. So tomorrow po tutuloy natin yung Book of Matthew. So sabi po dito sa mga talatang ito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa Tagalog po, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yung teaching po natin ngayong umaga, you can live a life of celebration in Christ Jesus. Yung buhay po natin pwedeng maging masaya. Pwede pong punong-puno ng celebration. Pwede tayong mag-rejoice. We can rejoice always. Pwede tayong maging magalak palagi. Hindi po minsan, hindi bihira, kundi sabi po rito, always. We can rejoice always. We can live a life of celebration in Christ Jesus. And in fact, ang Panginoong Jesucristo ay naparito dito sa mundo upang magkaroon po tayo ng maging masaya po yung buhay natin. Magkaroon tayo ng celebration. Yung unang miracle po na ginawa ng Panginoong Jesucristo patungkol po sa celebration. Yung naubusan po ng alak sa kasalan sa Kana, ang ginawa niya po yung tubig, ginawa niyang alak para maituloy yung celebration. So God wants you to live a life of celebration. At makikita po natin ito sa mga talata na ito. Paano ka magkakaroon ng life of celebration? How can you celebrate every day? How can you live a life of full of rejoicing? No? Punong-puno ng kagalakan. Now, sabi po sa mga talatang ito, pwede po yon, kaya po inuutos yun ni Apostol Pablo. Sabi niya, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, malalaman mo, kapag nalaman mo na ang lahat ng ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, at namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, at alam mo na lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos, kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit may paghinagpis, pagsubok, may mga problema dumating, alam mo na yun ay kalooban ng Diyos sa iyo. Kasi alam mo sa sarili mo, wala ka namang ginagawang masama na ikakapahamak mo. Subalit lahat ng mga lakad mo, lahat ng mga desisyon mo, sinasangguni mo sa Panginoon. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos at nagkaproblema ka pa rin, nagkaroon ka pa rin ng maraming mga pagsubok, alam mo sa sarili mo na yun ay kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ito po ay ayon po dito sa mga talata na ito, kasi dito po sa chapter 5 ng Thessalonians, sila po ay dadanas or dumadanas na ng matitinding kapighatian, mga pagsubok, persecution. At sila naman po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya alam nila sa kanilang mga sarili na yung paghihinagpis, mga problema, mga persecution na dumating sa kanila, ay ito po ay kasama sa kalooban ng Diyos. So kung alam mo, ito po yung pinakasusi dito, yung kalooban ng Diyos. Kung alam mo na ikaw ay nandoon sa kalooban ng Diyos, kahit anong danasin mo, you have a reason to celebrate. Bakit po? Kasi alam mo yung nangyayari sa iyo, kalooban ng Diyos. Alam mo na yung pagsubok sa iyo ay gagamitin ng Diyos para maitanyag yung kanyang pangalan sa iyong buhay. Alam mo na kaya nagkaroon ka ng problema para maipakita ng Diyos sa iyong buhay na siya yung problem solver mo, siya yung rescuer mo, siya yung laging saklolo sa iyong buhay, para maipakita ng Panginoong Jesucristo kung paano siya tumulong sa iyo at kung gaano siya kakapangyarihan. So kung ikaw ay nandun sa kalooban ng Diyos, kahit anong nangyayari sa buhay mo, may pagpapasalamat mo because you know God is there with you. He is not against you.
So, magalak kayong lagi, Ito po yung application natin. Dako po tayo sa application natin. Number 1, plain and simple po. Nasa talata na rin yung application natin. Rejoice always. So, ang pagre-rejoice po, hindi po ito one time lang, paminsan-minsan lang, or bihira. Sabi po ni Apostol Pablo, rejoice always. Lagi kayong magalak. Lagi kayong maging masaya. Bakit? Kasi kung alam mo na nandun ka sa kalooban ng Diyos, walang dahilan para hindi ka magdiwang, para hindi ka mag-celebrate. Kahit may mga pagsubok na pinagdadaanan. Pangalawa, pray continually. Again, yung pananalangin po, hindi po ito paminsan-minsan, hindi sa tuwing kakain ka lamang, hindi ito kumbaga bihira mong gawin. Ito po ay tuloy-tuloy na ginagawa natin. It's a habit and we continually doing this, It's a continuous activity. So pray continually. Bakit mo kailangang manalangin? Kailangan mong manalangin kasi gusto mong manatili sa kalooban ng Diyos. Gusto mong patuloy na hinihingi yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kasi kung ikaw ay nananalangin, humihingi ka ng tulong sa Diyos, let's say, ang hinihingi mo sa Panginoon ay scholarship, sana makapag-abroad yung isang membro ng pamilya mo, for example. Ngayon, kung anong sagot sa iyo ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. Pag sinabi sa iyo ng Diyos na hindi, mapayapa ka kasi kalooban ng Diyos sa iyo yun. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na oo, magiging mapayapa ka pa rin. You can still rejoice. Kasi binigyan ng linaw ng Diyos yung kalooban niya para sa iyo. Pag hindi sumagot ang Panginoon, that means you have to wait for His answer. Magiging mapayapa ka pa rin. You can still rejoice. Bakit? Kasi alam mo, ang sagot sa iyo ng Panginoon, mag-antay ka anak. So, pray continually kasi when you pray, you will know the will of God for your life. Malalaman mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Pangatlo, thank God in all circumstances. Pasalamatan mo yung Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. May pagsubok ka man o wala. Nagbabakasyon ka man at nag-enjoy sa buhay o nagtatrabaho at punong-puno ka ng schedule. Busy ka. Sabi rito, thank God in all circumstances. Magagawa po natin itong tatlo na to, rejoicing, praying, thanking God always sa lahat ng pagkakataon when we stay living within the will of God. Isipin niyo po, kung tayo ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay lumalabas doon sa kalooban ng Diyos at namumuhay sa kasalanan, meron tayong mga desisyon na ginagawa na labag sa kalooban ng Diyos, how can you rejoice? Impossible. Kasi alam mo na yung ginagawa mo hindi ayon sa kalooban ng Diyos at marahil maaari mo itong ikapahamak sooner or later. So, if you don't stay living within the will of God, you cannot do these three. You cannot rejoice, you cannot pray continually, you cannot thank God in all circumstances. Okay? Kaya po, kung ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, diyan ka po magiging maligaya, diyan ka magiging masaya. At diyan ka makakapagpasalamat sa Diyos araw-araw kasi ang lahat ng nangyayari sa iyo ay kalooban ng Diyos. Alam mo sa sarili mo na namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Para po sa ating discussion, how can you rejoice always in Christ? Paano ka magre-rejoice sa Panginoon? At para po sa ating panalangin, Lord, help me to always stay within your will. Help me to always stay within your will. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin, what have you learned today? If you learned something, let us know in the comment section below. And please share this video to your family and friends. Alright, God bless you. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.